Hola from Barcelona. Mag-date daw kami kasi wedding anniversary namin last month. Isabay na din daw namin ang Mother's Day para isang gastos na lang. Sabi ko, isabay mo na rin ang birthday ko. Nahiya ka pa eh. Pero bagong lahat, huhulihin ko muna itong manok ng biyanan ko. Kasi itong aso ko, walang patawad. Kahit hilaw, kinakain. Outfit check. Yan, to chef. Hi. So eto nga, iwan namin sa mamilo ko mga bata. Dinner yung one night lang naman ito sa hotel. Iniregalo niya ito sa akin kasi alam niyang palagi kung pinapanood online yung chef ng restaurant na pupuntahan namin. Dinner today, don't make babies, please. Go. Remember, no more kids, please, please. Kulit ng mamin loko. Sinabi ko na lang na may mensa ko kahit wala para mapanatag naman yung loob niya. Dadalhin daw ko ni Mister sa isang hotel kung saan pwede ko ma-meet yung favorite kong Catalan chef. Kung sinuswerte daw ako. Andito na kami. Maganda at mukhang tahimik ang lugar. Wala masyadong tao. Pati receptionist wala. Self-service yata to. Ay meron pala. Nag-check-in na kami. Dito tayo oh. Diba lucky number 13. Diyos ko. Wow! So dyan kami matutulog. Ang ganda ng interior design, di ba? Totoong stone. Come on, baby. Let's make a baby. Yan ang view sa bintana. Sa may bandang kanan, andun ang pool. Iba talaga mga Spanish. Kung sa Pilipinas, juice ang pa-welcome drinks nila. Dito, alak agad. Babe. What? Hello! Inikot namin ng hotel. Gutom na ako pero 7 PM pa lang ngayon dito. 9 PM pa daw ang serving ng dinner. Ito yung jacuzzi. Dahil di ko na matiis ang gutom ko, lumabas muna kami ni Mister. Bigla kasi ako nag-crave sa patatas bravas. Ito ay isa sa sikat na appetizer dito sa Spain. Fried potatoes lang yan na may tomato sauce at alioli, garlic with olive oil. Very typical din ito na pulutan. Nagpalit na ako ng damit pero jeans lang ang dala ko at sneakers. Mukhang elegante yung restaurant sa taas. Akala ko kasi bundok talaga yung pupuntahan namin. Every year talaga sinaselebrate namin ni Mister ang wedding anniversary namin. Kahit pa mapuwit ang mga bata. Marami nagtatanong paano nga daw ba patibayan ang relasyon nyo ng partner nyo. Hindi kami expert sa totoo lang. Hindi rin kami perfect na tao. Pero pareho kaming willing na alagaan ng isa't isa. Nirespeto namin ang bawat opinion at boundaries namin dalawa. Palagi siyang nakasuporta sa bawat ups and downs ng buhay ko. Sinisigurado niya na pwede ko siyang takbuhan sa bawat challenges na dumarating sa akin. We accept each other's strengths and weaknesses na walang pang-judge but to work on it together. Lagi niya pinaparamdam sa akin ang tiwala niya. He always say, kaya mo yan. Kahit ako mismo nag-give up na. He empowered me to be me and not to be somebody else. So ganun rin ako sa kanya. Basta, mahirap i-explain pero kapag alam mong nasa tamang tao ka, everything is easier. Life is easier. You are happy and contented. So hindi ka nalilingon sa iba. Sobrang daldal ko, umaga na pala. Fast forward. So masyado kami nabusog ni Mr. kagabi. Mas Albereda nga pala ang name ng hotel na to. Hindi siya ganun kalaki, pero napaka-elegante. May pagka-romantic ang lugar na to. Parang perfect talaga to para sa mga gusto mag-celebrate ng wedding anniversary. Kasama na din sa package ang breakfast. Ang daming pagpipilian. Puro cold cuts and cheeses. Croissants. Pwede rin daw mag-request ng hot dishes like omelette, bacons, and meat. Nag-enjoy kami ni Mr. at nakapag-relax talaga. Nawagan namin ng mom-in-law ko. Mahimbing naman daw ang tulog ng mga bata at masayang-masaya nakabanding nilang lola nila. May surprise daw sa akin si Mr. Dadalhin niya daw ako sa isang lugar na di ko pa napupuntahan. So yan, nag-impake na nga kami nag-checkout after namin mag-breakfast kasi medyo malayo pa ang pupuntahan namin. Yung Basamen Dasao ang lugar na pupuntahan natin. Ayaw pa niya sabihin sa akin nung una. Kaya yan, naligaw tuloy kami. Ayaw kasi gumamit ng GPS at baka makita ko daw kung saan kami pupunta. Naligaw na po kami. Are we lost? A little bit. It's a part of the show. Wow, tingnan nyo to. Wow! Wow! Ito ay ang San Román Dasao, matatagpuan sa Vilanova del Sau, Spain. Sikat na sikat ito sa paglubog at paglitaw ng bell tower sa gitna ng tubig. Kapag punong-puno daw ito, yung pointed spire o yung pinakadulo lang ng bell tower ang makikita mo. Meron daw kasing village dito sa ilalim ng tubig. At may mga nakatira daw dito dati. But they were forced to leave their village kasi binaha at naging imbakan na nga siya ng tubig. Binibisita ito ng maraming tao. Kitang-kita ko nga may mga naglalakad doon sa tabi ng simbahan. Si Mister dito niya ako dinala sa kabilang sulok. Kaya kami lang ang tao. Sobrang ganda. Nire-recommend ko sa inyo. Magdala kayo ng picnic. Perfect place ito. Tamang sound trip lang kami ni Mister. Tatagpuin namin mga anak namin sa second-hand shops kung saan sila dinala ng mom and ko.
Kung mahilig kayo sa mga minumulto ng gamit, puntahan nyo ang Mercantic. Sa lahat ng gamit dito, etong pinakagustuhan ng asawa ko. Mahilig kasi magpakamoto ng likod. Akala ko uwi na kami. Nako, it's a very long day. Punta naman kami sa Granollers para sulitin ang araw. So guys, hanggang dito na lang ang video natin for today. Sana nag-enjoy kayo. Hanggang sa susunod. Adios!